Isang magandang umaga at mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin po ang ating Diyos sa panibagong buhay, panibagong pag-asa, panibagong kasiglahan ng pakikipag-ugnay sa ating Diyos. Purihin po ang ating Diyos. Tayo po ngayon ay halos 6 na linggo na. At simula na ng extension ng lockdown sa ating lugar. Pero pansinin niyo po, dito po sa aming lugar ay hard lockdown. Pero salamat po sa Diyos. Tayo po ay patuloy na makasasamba sa pagbubulay ng kanyang salita. Saglit po tayo manalangin. Hingi tayo ng gabay, patnubay sa Diyos. Sa ating pagbubulay ng kanyang salita, higit na ating makita, maunawaan ang kanyang kalooban sa bawat isa sa atin. Manalangin po tayo lahat. Dakilang Diyos na may likha ng langit at lupa. Diyos na may akda sa aming mga buhay. Ikaw yung aming Diyos na amin pong sinasamba, dinararangalan at inuwalhati sa aming mga buhay. Salamat, dakilang Diyos, sa panibagong umagang ito. Ibinalik mo ang aming buhay. Salamat po, O Diyos. Taglay namin ang aming lakas, kalusugan, kaalaman, katalinuhan nagmumula sa iyo. Salamat, dakilang Diyos. Muli kami ay makakasamba, mapagbibigay kami ng parangal sa iyo sa umagang ito. Ang dalangin po namin, samahan mo kami, Panginoon, sa pagbubulay ng iyong salita. Bigyan mo kami ng lubos na unawa sa ikararangal ng iyong pangalan. Maraming pong salamat. Sasamahan mo po ang bawat lingkod mo na sumasamba sa oras na ito, sa anumang lugar naroon. Iparanas mo po ang iyong pagkalinga. Salamat po, O Diyos. Sa iyo ang papurit, pagsamba at pagwalhati. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen. Muli isang magandang umaga sa inyo, napagpalang araw. Salamat sa Diyos. Nagsimula po ang lockdown March 16. Hanggang sa ngayon po, buhay pa tayo, taglay pa natin ng lakas. At tayo po ay hindi tinamaan po ng virus. Isang papuri, pagpapasalamat sa Diyos. At higit pa ron, hindi tayo nagtatrabaho, nandito lang tayo sa labas. O nandito lang tayo sa loob, pinakakain tayo ng Diyos. At yan ang totoong biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. At mag-aaral po tayo sa sulat po ng Aklat ng Awit, sa pangkat na 2 bilang na 10 hanggang 12. O sa Aklat ng Awit, chapter 2, verse 10 hanggang 12. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya't magpakatalino kayo, mga hari ng mundo, ang babalang ito'y unawain ninyo. Paglingkuran ninyo si Yahweh ng may takot at paggalang. Sa paanan ng kanyang anak, yumukod kayo magparangal. Baka magalit siya, bigla kayong parusahan. Mapalad ang taong ang Diyos, ang kanlungan. Purihin po ang Diyos sa kanyang banal na kasulatan. Napakaganda ho ng talata. Ito ay 2 bagay ang pwede po natin sabihin. Isang hamon o isang utos. Kahit alin sa dalawa, pwede natin gamitin. Pero gamitin natin yung terminong hamon ng Diyos sa atin. Unawain ninyo. Ang sabi ng Biblia, magpakatalino kayo. Unawain ninyo kung paano tayo makakapamuhay ng matalino. Ibig sabihin po, ang katalinuhan ay hindi po katalinuhan ng mundong ito. At napakaganda na makita po natin ito. Mula rito ay bibigyan ko po ng pamagat o topic ang ating pag-uusapan. Ang topic po natin sa umagang ito, walk wisely. Mamuhay ng may katalinuhan. Hindi po dito pinag-usapan yung may pinag-aralan.
Kahit walang pinag-aralan, anuman ang antas ng pinag-aralan, basta pinag-uusapan dito pamumuhay na may katalinuhan sa harap ng Diyos. Patuloy po nating mararanasan ang maayos na buhay. Kahit sabihin po natin na hindi sapat yung ating pangailangan. Pero salamat, may kapayapaan tayo sa buhay na ito. At hindi nag-aalala at walang takot. Sana nga hindi tayo nag-aalala at di tayo natatakot sa sitwasyon na nagaganap sa buong mundo. Kaya sa atin pong pagbubulay sa umagang ito, ang pag-uusapan po natin, tandaan po natin, walk wisely. Mamuhay tayo ng may katalinuhan. Ito po ang unang pag-uusapan natin kung paano tayo mamumuhay ng may katalinuhan. Una po, walk in truth. Mamuhay tayo sa katwiran ng Diyos. Kaya nga sabi po dito, kaya't magpakatalino kayo, mga hari ng mundo. Ang babalang ito ay unawain ninyo para makapamuhay ng matalino. Marahil sasabihin natin, para lang sa mga hari ng mundo yan eh. Parang tama, pero tanungin natin sarili natin. Hindi kaya nangyayari sa atin, ang sarili pa rin ang naghahari sa buhay natin? Ulitin ko po ang tanong, hindi kaya ang naghahari sa atin ay ang atin pong sarili? Kaya nga pong hamon sa atin, o ang challenge sa atin, o ang utos, kaya't magpakatalino kayo, mga hari ng mundo. Naniniwala po ako, marami sa tao, mas nakakarami, ang umiiral ay ang sarili pa rin, ang nag-ahari sa kanya. Sabi po dito, ang babalang ito, unawain ninyo. Paano tayo makapamumuhay ng ganito? Kaya bilang isang mananampalataya, bilang isang tao may takot sa Diyos, mamuhay tayo sa katwiran o sa katotohanan ng ating Diyos. Ang sabi po sa Kawikaan, ang may sabi po nito si Haring Solomon, Proverbs chapter 1 sa verse 7, Fear of the Lord is the foundation of truth. O ulitin ko po, Fear of the Lord is the foundation of true knowledge. Pag sinabi pong true, meron false. But the fools despise wisdom and discipline. Sa Tagalog po ay hindi po ginamit yung word na fear. Sabi po, paggalang at pagsunod kay Yahweh ay simula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Marami pong nakakarinig ng aral, pero mga pagsaway lang ang nangyayari. Pero napakasarap isipin po natin ito sa buhay natin. Sabi, paggalang at pagsunod kay Yahweh ay simula ng karunungan. Kung paano po tayo mamumuhay sa katwiran ng Diyos, alam po natin dapat ang katwiran ng Diyos. Ang sabi po sa Proverbs 4:7, unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan. Ito'y piliin mong mata mo kahit gaanong kamahal. Ibig sabihin, ang karunungan o kaalaman hindi basta na susumpungan, kundi ito ay pakikipag-ugnay sa Diyos. Ang sabi po sa Proverbs 3:13, mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan, at ang taong nagsisikap ng unawa ay matatamo. Ibig ko sabihin, ang karunungan, para ding ito mga nag-aaral sa paaralan, hindi natututo yan, sabihin natin ang kaalaman limitado. Kasi nga, hindi masyadong nag-aaral. Ganito rin po yan. Ang karunungan o ang kaalaman o yung wisdom mula sa Diyos, hindi basta't matatamo ng isang tao. Matatamo sa pamagitan ng pagsunod at paggalang. Ang sabi po sa Proverbs 19:23, paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay. Gumagawa nito ay makakaranas ng kapayapaan
at ligtas sa kapahamakan. Imagine po natin, ang sabi po dito ng King Solomon, Proverbs 19:23, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay at gumagawa nito'y makakaranas ng kapayapaan, ligtas sa kapahamakan. Nansinin po natin, sa panahon ngayon, kahit pa paano, aminin natin sa hindi, nag-aalala tayo, baka mahahawa tayo ng virus. Nag-aalala tayo, baka maubos na yung konting natitirang hawak natin, wala na tayong makakain. Baka kahit pa paano may nakakaisip niyan. Ang masakit pa nito, naisip ng marami, miskin na matapos ang lockdown, ay hindi pa naman magaling ang mga tao. Paano na kaya? Meron pa rin virus. Kasi nga wala pa namang gamot eh. Ano ang gamot? Maghiwa-hiwalay ang mga tao, huwag mag-usap-usap. Abnormal. Hindi tama, Pero yun lang ang alam ng ating gobyerno. Pero ito po isang napakaganda na makapamuhay tayo ng may karunungan sa katwiran ng Diyos. Yung po mga talatang binasa ko, o tinutukoy po ng mga talata, ang pinag-uusapan po dito yung pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Yung salitang paggalang at pagsunod, ay ito po ay pananampalataya at pagsunod sa Diyos. At dapat, hindi lamang po nating sinasabing tayo'y nananampalataya sa Diyos. Sa Bible, ilang tao ang mababasa natin, sa kabila ng kapahamakan, hayag sa kanila ang pananampalataya sa Diyos. Unang makita ho natin, si Noah. Sa kasaysayan po ng Biblia, si Noah, 120 years ginawa ang barko. 120 years tuwing bababa siya ng bundok, nangangaral siya sa tao, magsisi kayo. Malapit na dumating ang Diyos. Ang tao binabaliwala, pero ang tao naniniwala sa Diyos. 120 years ginawa ang barko. 120 years din nakikita sa buhay ni Noah yung totoong pananampalataya, pagsunod sa Diyos. Imagine po natin, pinagawa ng Diyos si Noah ng barko sa ibabaw ng bundok. Kung tayo mag-isip ng normal, bakit ako gagawa ng barko sa bundok ay dapat sa tabing dagat? At doon natin makikita yung totoong may katalinuhan sa harap ng Diyos. Na si Noah ay gumawa ng barko dahil sa babala at utos ng Diyos. Isa lang po sa makikita natin. Alam mo natin si Abraham, ang sabi ng Diyos kay Abraham, umalis ka rito, sama mo pamilya mo. Pumunta ka sa hindi mo alam. Akong bahala sa iyo. Tuturo ko sa iyo kung saan ka pupunta. Si Abraham ay sumunod na hindi alam kung saan pupunta. Ang mahalaga sa kanya, nanampalataya siya sa sinabi ng Panginoon Diyos at sumunod siya talaga. Nandun po ay makikita natin yung pananampalataya ay pinamumuhay niya. Sa Bible, meron po isang babae. Si Esther. Sa panahon na papatayin lahat ang mga Hudyo, sinabi sa kanya ng kanyang tiyuhin na sa Mardikeo, pumunta ka sa hari, sabihin mo, tayong lahat ay papatayin. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi sasabihin, dahil pag hindi mo sinabi, kasama ka ring mamamatay. Ano sabi na Esther? Mag-ayuno kayo, aayunin din ako. Pagkatapos nito, makikipag-usap ako sa Diyos, mamatay na at mamamatay. Mamatay na kung mamamatay. Kakausapin ko ang hari. Sa kanilang kapanahunan, hindi pwedeng lumapit sa hari ang hindi tinatawag ng pare o ng hari. Pagka lumapit, tiyak mamamatay kahit sino. Pero sinabi ni Esther, mamatay na kung mamamatay. Yun ay kapahayagan ng pananampalataya, pagsunod at pag-unawa sa buhay sa harap ng Diyos.
Napakagandang makita natin. Meron ba sa Biblia sa Bagong Tipan na may mga taong ganyan? Sila Pedro, sa Acts chapter 4, chapter 5, ang sabi nila, sino ang susundin namin? Ang tao o ang Diyos? Pinagbawalan silang ipamuhay ang kanilang pananampalataya. Ang sabi ni Pedro at ng mga alagad, hindi namin kayo pwedeng sundin. Ang aming susundin ang Diyos, hindi ang tao. Mamatay kung mamamatay. Hulihin kung huhulihin. At yun po isang mahalaga na tinutukoy dito ng pamumuhay na may katalinuhan. Kasi ang katalinuhan umiiral sa atin, yung laman ng ating isipan, hindi yung tamang ugnayan sa Diyos, sa tamang direksyon sa Diyos. Kaya nga po ang sabi sa unang Korinto, chapter 1, sa verse 30, sa Kanya nagmula ang buhay, na taglay ninyo, dahil sa pagkikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus, na Siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo itinuring niyang matuwid, ginawang banal, at iniligtas ng Diyos. Di ba napakasarap? Sa Kanya nagmumula ang ating buhay. Dahil sa pagkikipag-isa kay Kristo, Siyang ginawang karunungan natin. Ang karunungan, nagsisimula ito. Yung tamang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. At ang napakaganda nito, itinuring tayo ng Diyos na matuwid. Itinuring tayo ng Diyos na banal. At iniligtas tayo ng Diyos. Mapalad tayo. Grabe na ang kalagayan ng COVID-19 sa atin. Kaya sa Maynila, pinakamataas na ito sa Tondo eh. Dati Sampaloc, ngayon ito na nasa Tondo eh. Pero salamat. Yung buhay, taglay-taglay pa rin. Ang sikreto, yung patuloy na pakikipag-isa kay Kristo. Tataglay natin yung buhay. At salamat dito, napakaganda ng sinabi dito. Sa pamamagitan din niya, tayo itinuring na matuwid. Ang tao masyado pong mapagusga. Pero hindi man tayo ituring na matuwid ng tao, pero ang pinakamasarap dito, ang Diyos nakatingin sa atin, tayo bilang isang matuwid, isang banal, at yung Kanyang pagliligtas, kalakip po natin lahat. Kaya ang karunungan na sabi po dito, mula sa Kanya ang buhay na taglay ninyo dahil sa pagkikipag-isa ninyo kay Kristo, na Siyang ginawang karunungan natin. Ibig sabihin yung connection kay God, yung pakikipag-isa sa Panginoon Kristo, tataglay natin yung katalinuhan. Ang kailangan lang, ang masakit nito, marami sa tao alam ito, pero hindi ipinamumuhay. Ulitin ko po, ang kailangan lang natin, ipamuhay ito sa araw-araw. Mula sa pamagitan ng ating pagsasalita, aalisin natin yung ating pag-aalinlangan. Sa ating pag-iisip, hindi dapat negatibo, dapat positibo. Sa lahat ng lumalabas sa ating labi, hindi discourage, kundi encourage. Mapalad po tayo. Nananatili po tayong mayroong hininga at walang karamdaman. At sa paningin ng Diyos, tama tayo. Ay, kalawang bagay po, hindi lamang po yung wisely na pinag-uusapan po natin. Hindi yung walk in truth. Pangalawa po, walk faithfully. Mamuhay na may Alam niyo po, napakasarap isipin. Ang pagtatapat sa Diyos, hindi lang yung kung marami kung sagana ka, kung maayos ang buhay mo. Nasusubok ang katapatan sa Diyos, lalo na sa ganitong panahon. Kung kailan kami kabigatan, kung meron kang alalahanin, tinatanaw ng Diyos yan. Sa buhay natin lahat. Kaya nga sabi dyan sa binasa po natin sa verse 11, sa Psalms chapter 2 verse 11, paglingkuran nyo si Yahweh ng may takot at paggalang sa paraan ng kanyang anak, o sa paanan ng kanyang anak. Ang tinutukoy pala po dito binigyan ng emphasis yung takot at paggalang. Kung may galak na ipagalang ka sa isang tao, mananatili kang maayos. Lalo na ito ang Diyos.
Pag sinabing mamumuhay na maayos, patuloy yan. Paano natin gagawin ito? Pansinin niyo po si Haring David, sa unang hari, chapter 2, sa verse 4. At tutuparin ni Yahweh ang pangako niya sa akin, kapag ang inyong mga anak at susunod sa salin lahi ay nananatiling tapat sa akin, at susunod sa puso't kaluluwa, magpapatuloy sa inyong angkan ang trono ng Israel. Ang ibig sabihin magpapatuloy ang trono, magtatagumpay sa lahi ni Haring David ang trono. O ganun din sa buhay natin. Ang sabi po dito, ulitin ko po, unang hari, chapter 2 sa verse 4. Tutuparin ni Yahweh ang pangako niya sa akin. Ang tinutukoy dito ni David sa sarili niya. Pero sabi dito, tinutukoy dito kasama na yung pamilya. Kapag ang inyong mga anak susunod sa salin lahi ay nananatiling tapat, sa akin ay susunod, at sa akin sa buong puso't kaluluwa, magpapatuloy sa inyong angkan ang trono ng Israel. Ibig sabihin po ang pagtatagumpay. Ibig po sabihin tayo po bilang mga magulang, lolo't lola, o lahat ng may pamilya, marapat turuan natin yung ating pamilya na maging tapat sa Diyos. Kaya yung pagiging tapat, nagsisimula sa magulang ito. Pag nakita ng mga anak, hindi tayo tapat, wag mong asahan ang tagumpay. Never tolerate our children. Ipaunawa talaga natin. Ang kailangan natin lahat, maging tapat sa Diyos para magtagumpay tayo. Bibigay po ako ng isang halimbawa po dito. Sa Isaiah 38, sa verse 1 hanggang 5, babasahin ko po. Nang panahon iyon, nagkasakit ng malubha si Hezekiah at nasa bingit na ng kamatayan. Kaya siya'y dinalaw na Isaiah na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari, ang utos na ito ni Yahweh, ipatawag mo na ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habiling sapagkat hindi ka nagagaling at mamamatay ka na. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ginawa ko ang pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas, muling nagsalita si Yahweh kay Isaiah. At ang sabi sa kanya, sabihin mo kay Hezekiah, na sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ninyong ninuno, ni David, nakita ko yung pagluha, narinig ko yung dalangin, kaya't dadagdagan ko pa ng 15 taon ang iyong buhay. Grabe ano? Paano gumaling si Haring Hezekiah? Dahil sa panalangin? Hindi po. Nakita ng Diyos yung katapatan itong haring ito. Alam niyo iba, pagka nagkasakit, ang unang naalala, doktor, gamot, hindi ang Diyos. Pero itong haring ito, nung marinig niya na siya may sakit at mamamatay, magtagubiling ka na, bihira ho yung ganito, humarap sa dingding at dumulog sa Diyos. Alam ng haring ito na tanging ang Diyos ang may kakayanan sa buhay. At nando sabi niya, Panginoon, alam mo buhay ko, alam mo ginagawa ko. At alam ng Diyos ang ginagawa natin lahat kung tayong lahat ay tapat sa Kanya. Pagkasabi po nito kami po dito, 15 taon na yung buhay ay idadagdag. Ito isang kapahayagan na halimbawa ng katapatan sa buhay. Kaya yung buhay na ito, kahit mayroong ganitong nationwide na pandemic, kahit tayo iligtas ng Diyos. Sapat ang biyaya ng Diyos. Kaya ang sabi po dito sa Aklat ng Awit, chapter 18, sa verse 25, tapat ka, O Diyos, sa mga tapat sa iyo,
Napakabuti mo sa mabubuting tao. Sabi po ng awit sa 18 sa verse 25. Kaya napakaganda na makita po natin ito. Kung sinasabi natin tayo ay nananampalataya, sabi dito walk wisely para tayo maging matalino sa buhay natin ito ngayon. Pansinin natin, bibihira ang nakakapagtrabaho man, delikado pa. Pero tayo nasa bahay lang, sarap buhay. Kain, tulog, may rasyon pa. Pero nagawa mo na bang magpasalamat sa Diyos sa lahat ng nararanasan mo ngayon? Yan ay isang uri ng katalinuhan ng pamumuhay. Kaya ang sabi dito sa 1 Corinto chapter 4 verse 2, ang katiwalay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Ulitin ko po, ang katiwalay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Pinagkatiwala sa atin ng Diyos yung ating buhay, patuloy niyang iniingatan. Ang kailangan lang natin para makapamuhay ng matalino, namumuhay tayo sa katwiran ng Diyos, namumuhay tayo ng may katapatan. Ang kasunod po, walk with service, namumuhay na may paglilingkod. Ang sabi po dyan sa 11 and 12 sa Psalms chapter 2, paglilingkuran niyo si Yahweh ng may takot at paggalang. Sa paanan ng kanyang anak, yumukod kayo magparangan, baka magalit siya at bigla kayong parusahan. Mapalad ang taong ang Diyos ang kanlungan. Napakasarap po lahat po ng naglilingkod, ibanta ang buhay. Mapalad tayo, nasa bahay lang tayo, kain tulog. Pero yung mga frontliner, alam mo natin, sa kanilang paglilingkod, may banta sa buhay nila. Aksidente. O di ba kayo nakunod ng balita? Kukunti na lang sa sakyan sa karsada, may aksidente pa. Rider na aksidente rin. Bukod pa ron, hindi lang aksidente, yung virus, delikado sa kanila. At marami ng frontliner, nagkakasakit, nagkakaroon ng virus. Ibig sabihin, ang paglilingkod sa Diyos, hindi madali, pero hindi rin mahirap. Kaya nga sabi dito yumukod kayo, magparangal, baka magalit siya sa bigla kayong parusahan. Kasi meron ng naglilingkod, meron personal interest. At ngayon nalulungkot po ako, narinig ko po yung balita sa amin dito. Napakakalmante ng aming mayor ng Maynila. 2 barangay chairman. Grabe. Pamimigay sa taong bayan, binawasan pa. Diyan mo makikita ang tao kung talagang namumuhay ng may katalinuhan. Ang namumuhay ng may katalinuhan, namumuhay sa katwiran, namumuhay ng may katapatan, namumuhay na may paglilingkod sa Diyos. Ang sabi po sa 1 Samuel chapter 12 sa verse 24, subalit matakot kayo kay Yahweh, manatili kayong tapat sa Kanya. Paglingkuran niyo siya ng buong puso, lagi niyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Alam niyo po, alalahanin lang natin yung bawat segundo na kabutihang ginagawa ng Diyos sa atin. Dapat na ipaglilingkod natin ito. Marahil tanong niya, paano ako makapaglilingkod? Nasa bahay lang ako. Napakaraming paraan para makapaglingkod sa Diyos. Kahit nasa loob ng bahay. Maupo ka lang sa isang tabi, sa loob ng 3 minuto, ipag-pray mo ang Pangulo natin, ang lahat ng nanunungkulan sa gobyerno, sangkapan ng karunungan, ingatan ng Diyos. Isang uri ng paglilingkod. Pag-pray mo lahat ng kapitbahay mo, ingatan ng Diyos. Isang uri ng paglilingkod. Ang sabi ng Bible kay Samuel, 12:24, paglingkuran niyo siya ng buong puso. Lagi niyong alalahanin mga kabutihang ginawa niya sa inyo.
At napakasarap isipin, kahit pala ganito ang buhay natin, pwede tayong maglingkod. Kaya bilang nananampalataya sa Diyos, maglingkod po tayo. Mamuhay tayong naglilingkod. Ang sabi po sa ikalawang Kronika 19:9, 2 Chronicle chapter 19 sa verse 9, sinabi niya sa kanila, gampanan ninyo ang inyong tungkulin ng may takot kay Yahweh ng buong puso at ng buong katapatan. Paglingkuran daw natin ang Diyos ng buong puso. Naniniwala po ako, ito po ang kailangan natin ngayon. Hindi lamang tayo, ang buong mundo naghahanap ng maglilingkod sa Diyos. Di ba nakaka-challenge yung mga doktor, mga nurse, nagkakaroon ng virus, pagka gumaling, balik uli. Ang masakit pa nito, hindi natin alam kung mananampalataya yun, pero meron silang passion to serve. Dapat tayong may pananampalataya sa Diyos, ang dapat na meron passion sa paglilingkod. Ilang linggo na po ako nagsishare, puro kabutihan ng Diyos, yung favor lagi narinig. Pero sabi ko nga, dapat pag-usapan na natin. Eto na, kabutihan na ng Diyos eh. Paano tayo makakabawi sa Diyos? Sabi po ng Biblia, gampanan ninyo ang inyong tungkulin na may takot kay Yahweh, ng buong puso, ng buong katapatan. Kahit nasa loob tayo ng bahay, pwede po tayo maglingkod ng tapat. Yung pagising mo sa umaga, seset mo lang yung isip at puso mo, ganitong oras gigising ako. Makikipag-ugnay ako sa Diyos. Mananalangin ako. Pagpipray ko ang lahat ng aking kapitbahay. Ang aming Pangulo, ang aming Mayor. Ingatan ng Diyos. At magbigay ng gamot ang Diyos. Mahirap ipag-pray na alisin ng Diyos yung pandemic eh. Baka ito yung paraan ng Diyos na testing sa atin. Ang hilingin natin, magbigay ng gamot ang Diyos. Tinuturuan naman ng presidente. Kaya sa atin lahat, walk with service. Kaya sabi sa Efeso chapter 6 verse 7, maglingkod kayo ng masaya ang kalooban, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod, hindi sa tao. Huwag nating isipin naglilingkod tayo sa tao, basta't maglingkod tayo sa Diyos. At naniniwala po ako, ito yung simpleng paraan ng Diyos na makikita natin. Sa Efeso chapter 6 verse 7, maglingkod kayo ng masaya ang kalooban, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod, hindi sa tao. Huwag tayong maglingkod dahil meron tayong benepisyo. Hindi, maglingkod tayo para sa Panginoon, hindi sa tao. Kaya sabi po sa Matthew 20 sa verse 28, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang ating Panginoong Kristo mula sa langit bumaba dito sa lupa. Hindi para paglingkuran, kundi para paglingkuran tayong lahat. Inalay niya ang kanyang buhay hanggang sa krus na pako, namatay para sa atin lahat. Isang uri ng pagpapakita ng Diyos na halimbawa natin tutularan. Ng ating Ama na nasa langit, ang nag-iisa niyang anak, isinugo dito sa lupa. At ang anak na isinugo, naparito upang paglingkuran tayo. Napakasarap isipin po, yung ating Diyos na mula sa langit, siyang naglingkod sa atin lahat para makapamuhay tayo ng matalino. Mamuhay tayo naglilingkod. Sabi po dito, upang maglingkod, ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Kasama tayo dito na natubos ng Panginoong Kristo sa kasamaan ng mundo. Ipaglingkod po natin ito sa atin Diyos. Kaya mga kapatid, mamuhay tayo ng matalino. Sa panahong ito, kailangan ng mundo ngayon ang paglilingkod ng marami. Kung hindi tayo pwedeng lumabas, salamat. Ang makita sa atin ng Diyos ang pananampalatayang pagsunod na may katapatan na naglilingkod ng buong puso sa atin Diyos.
At tiyak mararanasan natin ang kapayapaan. Tiyak mararanasan natin ang pagliligtas sa kapahamakan sa mundong ito. Kasama ka sa makakaranas ng kapayapaan. Kahit maraming reklamo ang maraming tao, mararanasan mo ang kapayapaan mula sa ating Diyos. At tiyak na ligtas ka sa kapahamakan ng virus na laganap sa buong mundo. Kaya, mga kapatid, sa bawat isa po sa atin, mamuhay tayo ng may katalinuhan. Mamuhay tayo ng may katwiran sa katotohanan. Mamuhay tayo sa harapan po ng Diyos ng may katapatan. Mamuhay tayo naglilingkod ng buong puso sa ating Diyos sa kanyang ikararangan. Purihin po ang Diyos at sa atin ang lubos na kapayapaan, ligtas sa anumang kapahamakan. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na lumikha ng langit at lupa, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin at tinuwalhati ka namin. Salamat sa katotohanan. Ikaw ang nagturo sa amin sa umagang ito. Ikaw ang may sabi, magpakatalino kami kung paano kami mamumuhay. Unawain namin ang kalagayan ng mundong ito, kung paano kami mamumuhay. Tulungan mo kaming lahat, dakilang Diyos. Tulungan mo kaming lahat na makapamuhay kami sa iyong katwiran na ipinaglalaban po namin yung aming pananampalataya. Nakikita sa amin na may katapatan sa anumang kalagayan ng aming buhay. Nahirapan mo po kami. Makita mo sa amin yung katapatan. Makita mo rin sa amin ang buong puso kaming naglilingkod. Hindi sa tao, kundi sa iyo, dakilang Diyos. At salamat sa kapayapaan, sa patuloy na pagliligtas mo sa amin. Salamat, dakilang Diyos. Patuloy namin dalangin, dakilang Diyos. Pagpalain mo po ang buong mundo, ang aming presidente, ang kanyang cabinet member, ang lahat ng senador, congressman, at mga governor, mayor, hanggang sa barangay. Samahan mo po sila ng paglilingkod ng may katapatan. Nananampalataya po kami. Pagpapalain mo po ang aming presidente, ang aming mayor, hanggang sa aming barangay. Samahan mo kami lahat lingkod sa iyo. Sa ikararangan lang iyong pangalan. Salamat. Pagpapalain mo po ang bawat pamilya sa amin, sa aking mga kapatid sa iglesia, sa aming mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, sa lahat ng nakarinig ng mensaheng ito. Pagpalain mo po lahat kasama ang kanilang buong pamilya na makapamuhay sa iyong katwiran ng may katapatan na naglilingkod sa iyo, hindi sa tao. Purihin, O Diyos, ang iyong banal na pangalan. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen and amen. Muli, isang magandang umaga po sa mga atin pong lahat, ang kapayapaan, kaaliwan ng Diyos, ang patuloy na kanyang pangangasiwa. Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat.